Philippians chapter 3. We will read verses 12 up to 16. Filipos, Kapitulo 3, 12 to 16. And the title of our message is Reaching for the Prize. Ayun naman po ay pagtutulin para sa premyo. Philippians 3:12 to 16, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even these unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. To those who are acquainted with Apostle Paul in his writings, kung makapansin po ninyo, madalas ang kanyang paggamit ng metaphor ng sports. Napansin niyo ba yun? That's why we can deduce, the Apostle Paul probably was sports fan. Mahilig sa sports. Malimit siyang gamitin yan di ba? Foot race, Isthmian Games. Malimit siyang mag-refer sa mga sports. So he must have been a sports fan. In 1 Corinthians 9:26, binanggit na dyan, yung I fought not as one that beateth the air. Actually, the word fight there, I fought not as one that beateth the air. Hindi ako nakikipag-boxing, nakakaya ng sumusuntok sa hangin. Siyadong nakakapagod yun. Sumusuntok sa wala. Gusto niyo magpapaya ka na. Shadow boxing. Hindi pa yung may punching bag Pero yung shadow boxing, wala ka sinusuntok, mas nakakapagod. Yun actually, ang tinuturo doon ni Paul, yung pagiging effective sa Christian life. At yung desire niya na maging effective sa buhay pananampalataya, ayaw niyang may nasasayang. Kailan po sa Apostle Paul, despite of all that he has done and served sa Panginoon, hindi pa rin nawawala yung kanyang sense of urgency. Wala sa kanya yung, relax na ako. Nasabi niya lang yan, nung alam niya mamamatay na siya. Diba? Pero up to the last moment of his life, talagang siya, active. Makikita natin, confined na siya sa kanyang pagkakabilanggo. Pero hindi dahilan niya para hindi siya maging productive. Yung mga pwede pa niyang magawa, habang bilanggo, ginagawa pa rin niya. He makes the best of whatever situation he is in. Kaya niya. Wala na siya masyadong time para mag-ikot-ikot. Hindi na siya makapag-evangelize kung saan-saan. Stationary na lang siya. Pero, tinake niya na opportunity para mag-aral pa. Diba? Hindi niya sinabi na marami na akong alam. Dami na nga revelation sa akin Binigyan na nga ako ng thorn in the flesh para hindi ako magpalalo. Para hindi ako magpangkat. Binigyan ako ng thorn in the flesh to buffet me. Kasi ang dami ng revelation sa akin. Despite all that, Paul was still willing to learn. Ang bilin niya kay Timothy, do your diligence to come shortly before winter and take my cloak dahil maginaw na. And don't forget the books, the parchments. Those are copies of Old Testament books. So
So God wants us to be productive, maging effective. So, 1 Corinthians 9:26b, or 1 Corinthians 9:26, sabi niya, I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. So, foot race. Tinawag niya Christian life na parang karera, mas takbo. Foot race. Or, tinawag na rin itong boxing. Para maging effective ang mga suntok, kailangan yung may tinatamaan ka. Sayang, dahil yung punches, wala naman, hindi naman effective dahil wala naman tumatama. Diba? Lagi pa yung padala ka sa suntok, pero pag bumitaw ka, may tinatamaan, diba? May points. Kaysa dami-dami mo pinapakawalan, wala naman, nakapikit ka pala. Kapag sumusuntok, hindi ka naging effective. Actually, sa buhay pa na ng palataya, minsan ganyan, no? Parang ang dami yung ginagawa, pero wala naman palang, yung maraming simbahan ganyan, ang daming ginagawa. Pagdating sa langit, pagdating sa judgment, I never knew you. O kaya sabihin ng Panginoon, paano yan? Sunog. Sunog yung mga ginawa ko. Ang dami yung ginagawa, ang dami namin ginawa, Panginoon na. Oo nga, asa na, sunog. Yun pala, hay, wood, and stubble. Diba? So, maging wise tayo. Huwag kang sumuntok na parang kang sumusuntok sa akin. So, sa buhay ko na ng palataya, maging effective po tayo, no? So, Paul made allusion also to the wrestling match. Sabi niya sa Ephesians 6:12, natin dyan, nilitulan niya yung buhay Kristiyano sa isang nagpakain ng wrestling. Dati, loko-loko dyan, bata ako, no? Panahon nila Undertaker, nila Big Show, si Andre the Giant, Tugboat, si Steamboat, Tito Santana, si nalimutan ko na, sila Macho Man, Ric Flair, meron yung forest na Hulk Hogan, si Ultimate Warrior. Sama-sama ng loob ko, nabalaman ko, scripted pala yun, scripted pala yun. Sabi ko, dugo-dugo paano scripted? Di ba dugo-dugo sila? Yung pala pagka parang matabang na yung nanonood, board na yung mga nanonood. Kailangan madudugin nila, meron silang, sabi yung referee, gisan sila ng balit na blade. Tama lang na hindi ba gawin malalim, parang may stopper din. Para masugat pa niyan, para magbukhang gory at dugo-dugo ka. Mabubuhay na naman ang fans. Scripted pala yan. So, noong unang panahon, ang mga Greeks, sila po naka-invent na yan, And when they perform wrestling match, usually, they rub themselves with oil. Diba? Puno yun ng oil. And then, naked yung mga yan, nasa pamilya yan. Nagre-wrestling yan. So, Ephesians 6:12. Tingnan natin. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So dahil tayo nasa wrestling match, sabi nga, if thou faint in the day of adversity, thy strength is what? Thy strength is small. So there's a need for us to practice, exercise. Masanay tayo, hindi yung konting pa lang, suko na tayo. Ayoko na mag-evangelize, ayoko na mag-house-house. Napahiya ako Napahiya ako, ayoko na maulit. Konting pa lang, konting pagsubok pa lang, konting struggle pa lang, konting position pa lang. Kailangan masanay tayo dyan. Alam niyo po, magiging lingkudan pa, kailangan tabla na to. Dahil kung manipis ang kuha natin, wala. Hindi tayo tatagal sa ministry. Dahil marami pa tayo ma-encounter. Diba? Mas malala pa sa mga naranasan. Marami pang marami pang pwedeng ma-encounter sa future. Minsan, yung mga sitwasyon na mapapahiya ka. Minsan, hindi nga sa unbelievers, sa kapwa mo pa man ng palataya Sa kapwa mo pa baptist, minsan, makakaranas ka ng mga ganyan. Kaya kung mahinahin natin din po, ayoko na maging baptist. Alam niyo po ako, lungkot na lungkot. Pero kung namin na kapatid, hindi naman natin kasama sa church.
o kasama natin sa fellowship church. Sabi niya, I'm tired of doctrine. I'm tired of doctrine. Nalungkot ako doon, ano? Sabi niya, napapagod na sa doctrine, parating na lang pinag-awa yan. I'm tired of doctrine. Kapag hindi tayo napapagod, kahit marami nagdidibate, marami nagtatalo-talo. Ganun lang talaga yun. Huwag tayong ma-discourage. Huwag natin sabihin na, pare-pareho naman kapag yung baptist, kayo meron pala nag-aaway-aaway. Sana, hindi na ako naging baptist. Eh, ganun talaga nature ng baptist. Pag may ganyan, masaya. Di ba? Reaksyon, huwag ka lang iiyak. Oo. As in the Bible, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. So, kailangan natin masanay dyan. Because we are in a wrestling match. Ganyan po, buhay pananampalataya. 2 Timothy 4:7. Natin yan. 2 Timothy 4:7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sa 1 Corinthians 9:25, isa natin sa 24, no? Ito naman po yung Isthmian Game sa Corinth, no? Na pumapangalawa ito sa Olympics. In importance, pangalawa ito sa Olympics kung Isthmian Games. 1 Corinthians 9:24-26. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things, and they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So, Acts 20:24, Galatians 2:2, 5:7, 2 Timothy 4:7. So, lahat yan mga kapatid, lahat puro mga ginamit ni Apostle Paul, no? Or Paul makes allusion to sports. And then here, in this passage, ating binasa, Philippians chapter 3, tungkol naman po sa ito mga kapatid, this is about Paul's passionate concern for spiritual growth. That as though I had already attained, either were already perfect. Alam niyo po ba kung kailan ito sinabi ni Apostle Paul? 30 years after his conversion. 30 years after na maligtas siya, ano pang sinasabi niya? Hindi ko pa rin natin. Pero, nagpupumilit pa rin ako. Alam niyo po ba mga kapatid, growth or perfection will always remain to be our what? Our goal. But never imagine that perfection is an achievement. Never imagine of it as being an achievement dahil hindi natin ma-achieve yan. Ma-achieve natin ang perfection, ang experiential perfection, or ang experiential sanctification in the afterlife. But while on this planet, habang nasa mundo tayo mga kapatid, hindi natin maka-perfect. Dahil ang perfection ay hindi inilagay para ma-achieve. Inilagay yan para maging goal. That will stay to be our goal. That will remain to be our goal up to our last breath. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga natin mga kapatid. Perfection ang goal natin. Pero huwag natin isipin na ma-achieve natin yan. Dahil ang achievement niya sa kabilang buhay. Pero bagaman hindi natin ma-perfect yan, mga kapatid, hindi dapat tayo nadi-discourage sa pag-aim, sa pag-strive na magkaganyan. Dahil yan po ang nilagay ng Panginoon sa atin. At God cannot require anything less than perfection because He's a perfect God. And God cannot expect anything less than holiness because He's a holy God. At hindi niya i-bebend ang kanyang standard para mag-reach out sa atin. Hindi niya palalabdawin. Ano? Hindi niya i-water down. O sige, ihina ako na yung standard ko, bababa ko na ko na, masyado mataas yata. Sa tao nangyayari yun, no? Oo. Hindi niya ibahin yun. At hindi niya isusuko, at hindi niya i-bebend. Mananatiling yan pa rin yan. Kung hindi mo matupad, kakasala ka. Pero hindi papababain ng Panginoon yan. Hindi niya isusuko yan. Because that reflects His holiness.
Okay? So here in Philippians 3:12 to 21, we have here Paul's passionate concern for spiritual growth. Gusto niya talagang mag-grow. Sabi niya 16, nevertheless, where two, we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have asked for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly. Ano yung belly? Hindi yan literal. The word belly means what? Self-interest. Self-interest ng tao. Whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Now, dun po sa naman ng passage, yung mga na-detalye na po natin, chapter 3, verses 4 to 11, nakita po natin doon yung transformation ni Apostle Paul. Diba? From someone who cling to so many things, pero 7 na kanyang pinangawakan. Alala pa niyo, yung kanyang loss. Nung ma-convert siya, akala niya, yung dating yun ang kanyang gain, yung pala yung mga loss. Mga losses na yun. Kinonsider niya na loss. Ano yun? Ritual? Kaya natin na maraming mga ritual-ritualis ng araw. It's not by race, it is not by rank or position, hindi dahil sa mataas ang angkas mo sa lingkuran, it's not by your religion, it is not by tradition, it is not by your sincerity, and it's not by your own good works. So, dramatically, diniscuss ni Apostle Paul yung pagbabago ng kanyang isipan ng makilala niyang Panginoon, reciting his impressive religious credentials, and all of that, nakasalit sabi niya, they are all rubbish when I met Christ. And Paul exchanged all those things, those 7 things, to the excellency of Christ, the surpassing value, ang halaga ng Panginoon na walang kapantay. Dahil ang makilala ang Panginoon, ang pong kahulugan niya. It means you will have a personal knowledge. So, review, para hindi natin makalimutan. What else? You will have the Lord's righteousness. You will have the Lord's power that saves and the power that sanctifies. In order for us to lead a holy life, overcome our trials and temptations, and be able to witness for Christ. And we gain fellowship with the Lord in His suffering, and we will share His glory someday when we will receive our glorified body. Kaya, compared to this, ito, wala, lahat ng ito, rubbish. They have zero. Lahat ng mga pinagmamalaki ng tao, lahat yan wala. Okay? So, probably, kasi nung araw mga kapatid, marami na rin error Marami ng error na nagkikrik. Di ba? Sa Book of Romans, the Apostle Paul nag-warn. Sabi niya, warn them that are unruly, who cause division among you. So, may mga bitbit yan ng mga doktrina, may mga bitbit na mga aral, o may mga dumarating na ibang aral. Sa Galatians, may problema yan. Sa Colossians, Paul warned against that. Sa Philippi, ganun din. So, nung araw, marami na. Actually, before the arrival of the Gnostics, itong mga Gnostics, akala nila by attaining a certain level of knowledge, pag narating mo na yung isang level sa knowledge, equivalent mo niyan, perfection. Kaya maaaring ang tingin nila kay Apostle Paul, perfect na Paul. And they even taught some of the Philippian believers na aside from believing in the Lord, you need to be circumcised. Kailangan nyo observe the law and you have to understand other things. Kailangan maintindihan nyo pa ito. Magiging perfect kayo. That's why, here in this passage, Paul was very quick to add,
ano yung mabilis na idinagdag ni Apostle Paul after na sabihin niya na lahat yan, na naranasan ko na. Yang 7 na yan. Na-experience ko yung 7 na yan. And after all of this, natin ko yan. Natanggap ko pa ito. Pero kahit na matanggap ko na lahat ng ito, Paul was very quick to add in the same chapter, sabi niya, yet I am not perfect. Hindi pa rin ako perfect. Ito yung mga argumento nito mga heretics, ginigiba ni Apostle Paul. Walang nakaka-perfect by attaining a certain level of knowledge. So yung paniniwala ng mga heretics at na sinusugundahan ng mga Gnostics na sumunod, kasi nauna yung mga heretics followed by the Gnostics. Actually, meron pa isa dyan Agnostics naman. Sunod-sunod yan, nanganganak yan Oo. Dadagdagan chain reaction na yan So, in truth, ginigiba ni Apostle Paul ang kanilang argumento. Hindi natin ang perfection sa buhay na ito. Imagine that. Patatalo niyo ba yung level of commitment ni Apostle Paul? Patatalo ba natin yung level of knowledge? Yung revelation, sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians na sa dami ng revelation na natanggap niya, baka masyado na siya maging high-minded, maging palalo. Binigyan na siya ng Diyos ng messenger of Satan to buffet him. Ano kaya yun? Sabi ng iba, yun, yung malabo mata niya. Sabi ng iba, yung sakit niya sa sikmura. Pero kung isang paniniwala dyan, parang yan ang gusto kong mas inclined akong piniwalaan niya. Yung tinatawag na thorn in the flesh ni Apostle Paul, yung propensity to a certain type of sin. Meron siyang particular area of weakness sa kasalanan na parating doon siya mabilis na doon siya mabilis madapa pagdating sa area ng kasalanan na yun. Maraming kasalanan pero maaaring malakas ka dyan. Malakas ako sa ganyan, sa temptation na yan, malakas ako. Sa tukso ganyan, alaya, di ko pinapansin niya. Pero pag ganito klase na ng temptation, nakapasaykan for siya Apostle Paul. So yung entertain mo sa isip ko, parang naano na si Apostle Paul, nasasaktan na siya, ayaw niya, sabi niya, miserable ako, ayoko ng ganito. Gusto ko na makawala sa katawang ito na nakakapag-isip pa ng ganyan. So, that is for the purpose of humbling Apostle Paul. Para i-humble si Apostle Paul na hindi pa siya perfect. Hindi siya pwedeng magpalalo dahil hindi ka pa perfect. Meron po mga preachers na mahuhusay mag-preach. Pero kanilang testimony, pagkatapos nila mag-preach, ang feeling nila, hindi yata effective yung preach. Samantalang yung mga nakinig, kung sila tatanungin mo, they were blessed. They were blessed. They liked the preaching. Pero yung nagsalita, ang feeling niya, walang kakwenta-kwentang preaching. So, to keep us humble, para hindi tayo magpalalo, ganito po nangyari ka po sa Lord. Imagine, after 30 years, after all the dedication, after all the service, commitment niya sa Panginoon, mga kapatid, sabi niya, hindi ko pa rin natin. Hindi ko pa rin na perfect. Okay? So, to destroy, the arguments of these heretics and the Gnostics as well. Ito yung isinunod ni Apostle Paul. Parang disclaimer. Parang disclaimer ni Apostle Paul. Although, sa kabila ng lahat ng ito, nasa kanyang laws. Actually, credential ito Credential ng iba. Hindi lahat nakaka-attain dito. Ganito pa si Apostle Paul. Ayan pa siya. At dagdagan pa natin. According to 2 Corinthians 5:17. Hindi lang si Apostle Paul, kundi lahat ng mananampalataya ang tawag sa atin ng Bible. 2 Corinthians 5:17. Yun. A believer is a new, if any man in Christ is a new creature. New creature or a new creation. Bagong nilalang ka na. And according to Ezekiel, if you are a believer in Christ, you have a
new heart. Diba? The Lord will remove the heart of stone. Kung hindi ka pa mananampalataya, stone cold ka. Pagdating sa mga bagay-bagay ng Diyos, wala, parang bato. Hindi talaga maka-absorb ng mga salita ng Diyos. Hindi talaga tumatanggap ang salita ng Panginoon. Pag kinakausap mo, parang nakikipag-usap sa blanco na wall. Parang walang kausap. Kinakausap mo, winilisan mo, maya-maya, iba topic niya. Ililis niya. Parang wala siyang naririnig. Nakaka-encounter mo yung ganyan. Yung puso mo parang nadudurog na gusto mong bahaginan ng salita ng Panginoon pero kausap mo parang hindi. Dahil parang wala siyang narinig. Iba yung topic niya. Tungkol sa kangkong. Ano yung pagluluto ng kangkong? Pero sinekir. Para walang kausap. Why? That's because of the stone heart. But according to Ezekiel 36:26, ganyan. Ezekiel 36:26, I will remove the heart of stone and I will make it into a heart of what? A heart of flesh. A fleshly heart. Sabihin na convert na yan. Hindi lamang yan, ano? According to Galatians 2:20, we are united in Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Romans 12:2. Ang sabi ng Romans 12:2, we have a new mind. Let this mind be in you, and be transformed by the renewing of your mind. Ano yun? New mindset. New philosophy. Ang ating philosophy, our way of thinking, our conviction, hindi na yung pananaw, hindi na yung pagtingin o standard ng mundong ito. Pag-usapan natin ng success, anong standard ng mundong ito sa success? Iba, di ba? Dinemeasure nila yan saan? By influence, gaano siya ka-influential, gaano kalaki ang kanyang pera sa bangko, anong nangyari sa buhay niya, gaano kalaki ang bahay niya, anong magkano halaga ng sasakyan niya. Yan ang successful sa mundong ito. But as far as God is concerned, who is a successful man? A successful person is one who knows the Lord. Sabi niya sa book of Isaiah, do not be proud that you know these things or such things, but be proud if you know the Lord. Because what will it profit a man? If he gains the whole world and will lose his soul. So, tayo iba na. Iba ng isip natin eh. The Lord changed our mind. Ephesians 4:23. And be renewed in the spirit of your mind. What else? 1 Corinthians 2:16. Anong napunta sa mga Kristiyano? Sabi niya, Apostle Paul, but we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Renew. You would think the way Christ would think. Yung mga concerns mo ano yung concern ng Panginoon? Mga parang you are at one mind with the Lord. Kasi ang standard natin, mga kapatid, tandaan po natin, mga kapatid, sa lahat ng bagay, desisyon, ang ating parating rule o basis ng ating desisyon parati ito. Ano ba ang isipin ng Panginoon sa ganitong issue? Kung anong isipin ng Panginoon sa ganitong issue, dapat ganun siya ng isipin. Given a certain situation, anong gagawin ng Panginoon? Kung ang Panginoong Yesus ang nasa lugar ko, siya ang narito ngayon sa ganitong sitwasyon, anong gagawin niya? Diba? Ganun dapat tayo? Kasi siya yung ating leader, siya yung ating guide, siya yung ating mentor. Siya yung nagseset ng footprint sa atin natin susundan. Kaya kung anong iisipin niya, kung anong gagawin niya in a certain situation, yun ang kailangan iniisip na isang mananampalataya. At yun ang gagawin natin. Yun ang magandang rule. Kasi may mga sitwasyon na minsan, hindi klaro sa Bible
Palagay nyo kung Panginoon nasa present time, palagay nyo magsisindi siya ng Malboro? Kasi sabi, wala naman sa Bible si Galileo. Bakit ang Panginoon kung nandito, hindi Galileo? Wala naman sa Bible si Galileo. Sabi nila, bakit ang Panginoon? So, sakali nandito kami. Nakikita mo ba? Pasok na mga anak. Pasok na kayo mag-start. Sakwa, di ba? Oo, si Spurgeon pa. Nakonvict nga siya eh. Kasi sikat siyang preacher, maya-maya may billboard. Siya yung nakapicture sa billboard, may hawak na sa Galileo. He smokes his brand. Nakonvict siya. Wala na, hindi kasi nag-Galileo. Sabi tayo minsan kasi yan eh. Narrow-minded, sabi nila. Wala naman sa Bible yan. Wala naman sa Bible. Wala sa Bible yan. May kape na ba sa Bible? Yung mga galing na naman. So basta parating standard natin, kung ang Panginoon nasa ganyang sitwasyon, anong iisipin niya? Anong gagawin niya? Saka meron pang isang magandang rule sa Romans, Happy is the man which condemneth not himself in the thing that he alloweth. Ano sabihin niya? Yung pag ginawa mo isang bagay, hindi ka kinokondemn ng konsensya mo. Okay yun. Pero matapos mong gawin isang bagay, parang inuusik ng binabagabag ka ng konsensya mo, questionable ang ginagawa mo. Pero pag ginawa mo ang isang bagay, at peace ka. You are at peace with your conscience, you are at peace with God, at peace in your heart, wala kang nilalaba. Pero pag ginawa mo isang bagay, pero parang tulad ka, kinokondemn ka ng konsensya mo. Medyo pagdudahan mo na yung ginagawa mo yan. Diba? Verse na rin, somewhere in the book of Romans. Happy is the man that condemneth not himself in the thing which he alloweth. Ano pa po ang napunta sa atin, Right standing, Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Dami, Nasa na yung knowledge, righteousness, nasa na yung fellowship, power, and future glory. Binigyan ka pa ng new heart, you are now a new creature, you are united with Christ. Ano pa? You have a new mind, you have the mind of Christ, you have a right standing. Ano natin spiritual blessing? Alam niyo po mga kapatid, kung iisipin ng blessing na binigyan ako ng bagong kotse, binigyan ako ng dami ng blessing. Sa Bible, hindi ganyan blessing. Yan ang pinakabihirang banggitin na blessing sa Bible. Ang karaniwang minention na blessing na nagtumala sa Diyos ay spiritual blessings in heavenly places. Yan yun, spiritual blessings. What else? You're justified in Romans 5:1. We are justified, or justification. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano yung justified? Sa lahat ng maligo. Hindi sinabing wala kang ginawa. Marami kang ginawa, pero sa lahat ng ginawa mo, inabsweldo ka dahil may nagbayad na para sa mga ginawa mo. Kalokohan. May binayaran na. May nagbayad na, covered na. So, you are now justified. You are acquitted. Yes. Ano pa? Ephesians 1:7. We receive forgiveness, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Dami natin blessing, forgiven, forgiveness. 2 Corinthians 5:21. The Lord's imputed righteousness. And He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him.
Romans 8:9. Ano yan? We are indwelt by the Spirit. Alam niyo po ba mga kapatid? Nung hindi pa tayo mananampalataya kung anong nakatira sa atin. Nabasa niyo ba sa parable ng Panginoon na ang mga unbelievers, may mga demon sa katawan? Pero maalis. Tapos babalik. Oh, malinis na. Malinis ko. Di ba ganun ginagawa nila? Galing na ako dun ah. Tapos umalis siya. Pagbalik niya, malinis na. Kung sasama pa siya ng iba pa, na mas malala pa sa kanya. Kaya, merong mga believer na saksakan ng damot. Nasa kanila yung demon of kadamutan. May demonyo ng katamaran, pagkakamat-tamat. Ano mga evil spirit yan? Spirit of ano eh? Oh, spirit of the lying spirit, spirit of slumber, spirit of jealousy. Mga demons yan, mga kapatid na tumitira sa mga unbeliever. Hindi sa kayo. Atin yun. Gluttony. Atin yun. Kaya ngayon palataya na tayo, no? Wala na mga masamang ugali. Dahil wala na demon eh. Pinatalsik ng Panginoon. Ang pumalit, banal na Espiritu na. We are now indwelt by the Spirit of God. Meron para ba ganyan na mati ng Panginoon? Yung mga believers, mga evil spirit, mga demons ang pumapasok sa mga ano. Kaya kung magtataka na may ma-encounter kayo ng kasama ng kali ng tao. Maraming demon. Daming demon na nakapasok doon. Minsan, umaalis ang demon, parang bait kausap. Pag nag-usap ko yung ibang tao na naman, kasi hindi sumama ng iba. Yan yung paiba-iba. Parang may ibang tao kausap mo. Pag-gising na isang araw, parang matino. The following day, pagpasayan, parang ibang tao din kausap mo kasi may sumama na naman iba pa. Pero tayo ngayon, tayo po indwelt by the Holy Spirit. Romans 8:9, verse 11. Yan. Sa pa, 2 Corinthians 3:16. 2 Corinthians 3:16. We are indwelt by the Spirit. Nevertheless, 2 Corinthians 3:16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be removed. Verse 10, chapter 9. Know ye not that ye are the temple of God and the Spirit of God. 1 Corinthians 3:16. We are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in us. Nakatira sa atin. Pero hindi po mga kapatid, no? Sa lahat ng ito, hindi na mabilang, 10, saka 5, 15 blessings, spiritual blessings. Nasa atin na lahat ito, hindi lang kay Apostol Pablo eh. Lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon, nasa atin na ito. Pero mga kapatid, sa kabila na nasa atin ng lahat ng ito, sabi ni Paul, yet I count not myself to have apprehended. Meaning, our entire Christian life is a never-ending process of what? Growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi ko matatapos yan. Hanggang sa huling hininga natin. Huwag natin sasabihin na hindi na muna kaya ako mabasa ng Bible ngayon kasi tagal ko naman binasa yan. Dito kayo. Hindi ko ba yun? Kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo nag-aaral. Tuloy-tuloy pa rin nakikinig. Hindi mo pwede sasabihin na na-attain ko na. Medyo advanced na ako. Tama na mo na yun. Tama na. Tagal ko ng Kristiyano. Tama na mo na to. Sabi ng Bible, keep on growing. Diba? 2 Peter 3:18. So, the Christian life is a never-ending process of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Peter 3:18.
And 1 Peter 2, 1 and 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So itong passage na ito, na sinasabi ni Paul na, I count not myself to have apprehended, actually this is a serious blow. Isang matinding suntok ito sa mga naniniwala sa perfection, sinless perfection. Ang mga Pentecostal, naniniwala sa sinless perfection. Naniniwala sila na aabot sila sa isang level of spirituality na masasabi nila na perfect na sila. And in a certain second work of grace, pati yung sinful nature, yung old sinful nature, sabi nila, tanggal yan. Mawawala yan. Yan ang paniwala nila. No? Sinless perfection. Alam niyo po ba, up to now, meron po mga churches and denominations na ganyan po ang paniniwala. So perfectionism is the teaching that believers can reach a place of spiritual and moral perfection in this life. Ngayon, to justify their error, meron silang ginagawang distinction between mistakes and willful sinning. Sabi nila, magkaiba yan. Iba yung sinful living. Ang Kristiyano, wala na yung sinful sinning. Ginagamit nilang verse yung sa John na the seed of Christ is in us. If any man is in Christ, he does not sin, because the seed is in Christ. At yung sinasabi lang nito dyan, sin will no longer be your lifestyle. Hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. Maaaring magkasala ka pa, pag nakaiba, ang Kristiyano nagkakasala, ay kinalulungkot ang kasalanan. Ang unbeliever, pag nagkakasala, normal kasi that's their lifestyle. Pero nagkakasala yan eh. Kristiyano, nagkakasala. Hindi Kristiyano, nagkakasala. Saan nagkakaiba? Sa damdamin sa kasalanan. Ang damdamin ng Kristiyano sa kasalanan, tinamumuhiin na yan. In fact, he hates himself for sinning. Diba sabi ni Apostle Paul, wretched man that I am. I don't like this feeling. I want to be rid of this body. Gusto ko na makawala sa katawang ito eh. No? Ang unbeliever, no big deal. Malungkot lang ang unbeliever sa kasalanan, gano'n. Pag nahuli, pero pag hindi nahuli, ganyan ba itsura niya? Nakapakpak niya. Kung ako nahuli, CCTV, alam ko ito yan, ini-spray ako lang. Spray ng pintura. Natutuwa pa. Mukha lang sila parang, kaya lang kasi sa kanila pa. Ganun lang sila kasi. Nahuli. Nang kasi makakaya. Totoo yun. Nadroga yun. Nandodroga. Mabuti kung pagkain, sabi ng Bible, kapag nanakaw, na nagnakaw ng pagkain, huwag mong sasawayin, sabi ng Panginoon. Pag merong nagnakaw, na kaya nagnakaw dahil nagugutom, sabi ng Panginoon, huwag mong ipahiya. Sige mo. Pero nagnanakaw para ibenta. Nagnanakaw para. Kaya sa probinsya, uso, di ba? Sa probinsya, yung nagdala ka lang ng posporo, nakakita ka na may-ari, sige, kuha lang kayo ng mais. Kain kayo. Sabi na, pagka nalalakit, posporo lang dali. Hanggang sa daan, pipitas ka ng... Pero pag may dala ka sa ako, mag-usapan, hahabulin ka ng taga. Pero kung kuha ka lang, mag-iihaw ka sa daan, maglalaga ka, iluluto mo, kakain ka lang, gugutom ka, normal na yan sa probinsya. Magbato ka ng mangga sa daan, okay lang yan. Pero magbitbit ka ng sako, ano yan? May ganun pa. Wala na. Pero ka pa kasama. Sako. Eh, talagang sige, kuha lang dyan. Sukot, May kasama may sako. Kaya ng Bible, pag nagugutom, nagnanakaw, parang, ayan pa. Nagugutom, bigyan mo na. May pahiya. So, ang sinasabi ni John, nagkakasala ang Kristiyano, pero hindi natin lifestyle yan.
Nasa atin pa yung simple nature. Pero hindi natin ma-attain ang perfection. Ready po, sa kabila ng lahat ng attain ni Apostle Paul at natanggap na blessing, 30 years siyang Kristiyano, sabi niya, hindi ko pa na-perfect. I count not myself to have apprehended. But, sabi ni Paul, but that remains to be my goal. But this one thing I do, sabi niya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So, nagpapatuloy pa rin siya. So, yung confession ni Apostle Paul, hindi pa niya na-apprehend, hindi pa niya na-abot ang perfection, actually is a sign of true and mature spirituality. And who among these Pentecostals and who among these believers in perfectionism ang naka-attain sa level of maturity ni Apostle Paul? Kung yung ganun nga kataas ng level ng maturity, nagsasabi na hindi pa niya naabot eh. Di ba? Ganun na siya kataas sa level ng maturity niya. Kahit ang ibang apostol, nagpapatotoo. Ang sinasabi ng Apostol Paul, hindi ko pa narating. Kaya walang makakapagsabi na marating mo niya ang perfection. So, yung perfection na yan, mga kapatid, pag nangyari na yung Romans 8:23, ano yun? The redemption of our body. So, perfection will always be a goal, but never an achievement. Because if we say that we are perfect already and we do not sin anymore, we make God a liar because God says we still sin. Diba? Sinasabi ng Diyos na nakakasala rin tayo. Anong verse? 1 John 1:7. Ang sabi ng 1 John 1:7, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Medyo, sinasabi mo, perfect ka, hindi ka nagkakasala sa mandalang ng Diyos. Sinasabi natin hindi na tayo nagkakasala, we make God a liar. And the truth is not in us. So, ang malinaw na sinasabi ng Diyos, while in this life, we will still commit sin. We will not be perfect. Pero gusto kong maiwan sa ating mga isipan, na yung perfection will always be our goal. It will remain to be our goal. It will not be an achievement in this life, in this side of heaven. Hindi ko natin maabot yan sa bahagi nito. Pero sa kabila, doon natin makakarating. When our bodies will be redeemed ng katawan na wala na mga sinful. Okay? So, type ito kayo, kahit may pagwakas na sa ating malalagi. Brother, lugyan ito, can you close us in prayer? Amen. So yung mga sasama